Kaya nyo bang hulaan kung anong school ito? Comment lang kayo ha. Hindi nga talaga biro ang pagiging campus journalist. Nako, talagang mapapadayo ka. Ay, tingnan mo naman yung gamit na iyan. Akala mo kung saan pupunta eh. Parang hindi uuwi ng 2 linggo. Kung sa bagay nga, ilang araw din naman siya mawawala. Medyo malungkot at kabado nga siya dito. Eh, hindi pa kasi siya sanay. Madalas na magkakasama lang kami lagi niyan. Pagkatapos ayun, ngayon nga idadayo siya ng ibang school para sa malupitang training. O ayan yung daddy niyo hindi mapakali. Nagche-check pa rin ng gamit kung kompleto at walang naiwan. Bago nga kami dumiretso doon sa kabilang school, eh nag-courtesy call muna kami sa opisina ng mahal na punong guro. Dito nga pala siya nag-aaral. Bahala na kayo mag-decide kung saan ito. At saka nga kami nagbiyahe ng dire-diretso. Matapos ang mahaba-haba rin namang biyahe, eh eto nakarating na nga kami. Excited na hindi malaan ang aming binibini. Ay kita mo naman na yan, oh, hindi mapakali. Syempre, ang role natin dito ay PA. Tiga maneho ng sasakyan at taga-bitbit ng gamit. Habang inaalam nga kung saan ang room nila, ay ayang patambay-tambay muna. Eh, pasilip-silip ng kung anik-anik. Nakaw, manghang-mangha naman eh. Ay, pagkakatuwa. Hindi naman ito yung first time na dumayo siya ng ibang school. Adyala ang masayahin itong si Madam. Nung malaman na nga kung saan ang room, ay kami naglakad na. Ayan, ang dada nyo, sira ang forma. Ay, pagkakalaki naman ng school na area. Malayo-layo rin ang aming niligoy. Pinagpawisan din naman ako eh. O sadya lang talagang maraming bitbit. Pagdating nga sa room ay konting orientation at konting billing. At ayun nga pagkatapos ay hinayaan na namin siya makipag-meet doon sa kanyang mga groupmates. Iba ang disiplinang natutunan ni Yumi sa pagiging campus journalist. Nako ay hindi mapapantayan ang aral at saya. Maya-maya nga ay nagpaalam na kami. Ay siya hanggang dito na lang muna. Bye-bye!